Good PM, Sir, advisable pa bang i-continue yung VOL ng Sunflex Link sa anak kong 16 years old, effective date 2019. Thank you in advance. Nako, Mia, ang makakasagot niyan is yung financial advisor mo. So, kanino mo ba yan binili? At bakit niya binenta sa'yo yan? Okay? Kasi sila yung makakapagbigay sa'yo ng advice kung ano yung best strategy. Especially, they know the specific policy in and out dahil sila yung agent mo o yung financial advisor. Okay. Ngayon, kung wala ka ng contact dun sa nagbenta sa'yo na financial advisor na yan, i-contact mo ako kasi pwede kitang i-connect sa mga friends ko sa Sun Life and I'm 100% sure that they can help you come up with the next steps that you can do to manage your personal finance. Okay? So, general answer, no? I don't know your situation, I don't know your financial capacity, but my default quick answer to this is kung kaya mo naman siyang bayaran, i-continue mo na lang. But that's very generic. Iba pa rin yung alam yung specific details, no? So yun ang sagot ko sa'yo, Mia. I-continue mo na lang kung kaya naman ng budget mo. But that's just generic advice. Your financial advisor can help you better. Kung wala kang hindi mo na alam kung nasan yung nagbenta sa'yo niyan, email mo ako, i-refer kita dun sa kakilala ko sa Sun Life. Okay? So, si Kimbert, tanong lang po, pwede po bang pagsabayin ng VUL and term insurance? Yung VUL ko po, 1K per month ang binabayaran, pero yung kukunin ko pa lang na term insurance ay 9K per year ang babayaran for 5 years po. Yes, pwede. Ang tanong kasi is bakit ka kukuha ng term insurance? Para saan siya? So, marami akong advisory na meron na silang existing VUL, tapos sabi ko, kumuha ka ng term insurance para pandagdag. Bakit term insurance? Ba't hindi na lang mag-top up dun sa VUL? For example, this is the situation nung isang client ko na in-advisean ko. So, meron siyang VUL, and yung VUL, yun yung life insurance niya for his whole life. Kasi estate planning, etc. Nagkaanak siya. Ngayon, yung anak niya, syempre gusto niyang magkaroon din ng financial protection in case na may mangyari sa kanya, hindi maapektuhan yung pag-aaral ng anak niya. So yung anak niya, syempre mag-aaral lang yan for 21 years, no? Hanggang college, no? Elementary, high school, senior high, college. So, sabi ko, kumuha ka ng 20-year term insurance. So, 20-year term insurance na ang death benefit ng term insurance is to cover only the educational costs of the child. So, syempre, after 20 years, maglalapse na yung term insurance, hindi na rin niya kailangan yung term insurance na yun kasi optimistically, graduate yung anak niya. So, hindi niya na kailangan magkaroon ng financial protection for the education ng anak niya. Pero, meron siyang VUL na mini-maintain kasi yun yung nagko-cover nung estate plan niya and other aspects of his life. So, pwede pagsabayin yung VUL and term insurance. So, ang tanong sa'yo, Kimbert, ano yung pinoprotect ng VUL, ano yung pinoprotect ng term insurance? But definitely, pwede siyang pagsabayin.